Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang bagong chemistry na nabubuo sa kupunan ng Los Angeles Lakers. Kung noong unang game nila against sa kupunan ng Golden State Warriors mga ropa, hindi pa pulido masyado ang mga plays na ginagawa ng kupunan ng Lakers sa kanilang chemistry. Pero dito sa game nila kontra sa kupunan ng Minnesota Timberwolves mga ropa, alam na nila kung ano ang role nila sa team. Nagkaroon na ng layunin ng kanilang opensa mga ropa. Bawat player ng kupunan ng Lakers ay alam na ang dapat nilang gawin kada possession nila. Ito na nga yung masasabi nating nagkakakilala at nagkakaamuyan na ang mga player ng Lakers. Reasonable naman kasi mga ropa na magkapaan sila kasi may mga bagong addition talaga sa player ng kupunan ng Lakers. At ito na nga mga ropa, dito pa nga lang sa pangalawang game nila kontra sa kupunan ng Minnesota Timberwolves. Maganda na ang coordination, cooperation at teamwork na pinapakita ng kupunan ng New Look Lakers. Ngayon mga ropa, dito sa video na to, isa-isa na talakayin natin, papakita ko sa inyo kung ano ang naging improvement sa chemistry na nabubuo ng Lakers ngayon na gagamitin nila ngayong buong season. Ngayon mga ropa, ito ang game analysis at breakdown. Ito ang pambihirang improvement sa chemistry ng kupunan ng Lakers. Simulan na natin to. Okay, game. Ngayon mga ropa, dito pa lamang sa unang possession ng Lakers dito sa game nila kontra sa kupunan ng Minnesota Timberwolves mga ropa, napansin ko na kaagad dito na si DeAndre Ayton ay alam na niya na kailangan niya mag-set ng screen dito sa may ibabaw para kay Luka Doncic mga ropa. Dito sa game na to mga ropa, in-embrace na ni Coach JJ Redick na si Luka Doncic talaga mostly ang magiging main guy ng kupunan ng Lakers. Siya ang bahalang mag-handle ng opensa nila mga ropa. At alam na ni DeAndre Ayton na para magawa ni Luka Doncic ang pagmamando ng opensa ng kupunan ng Lakers, kailangan ni Luka Doncic ng tulong mga ropa, lalong-lalo na dito sa may ibabaw. Para mas madali siyang makapagmando mga ropa, kailangan nagsiset ng screen dito si DeAndre Ayton. Yan kasi ang strength ni Luka Doncic mga ropa. Bukod sa one-on-one offense, effective din siya nakakapagmanipula ng pick and roll offense mga ropa. Talagang kayang-kaya niyang baliwin ang depensa ng kalaban in terms of pick and roll. Ang lahat ng possible na option mga ropa sa may pick and roll ay kayang-kaya ni Luka Doncic. Mapa-foul man yan, mapapasa sa may roll, mapa-scoring mga ropa, at mapa-kick out ng bola sa may 3-point area mga ropa. Kayang-kayang gawin lahat yan ni Luka Doncic. Sobrang gulang ni Luka Doncic mga ropa at alam na ng Lakers ngayon yun. Kung kaya itong mga clips na pinapakita ko sa inyo ngayon mga ropa, puro pick and roll action yan ni Luka Doncic at DeAndre Ayton mga ropa, at ang lahat ng possible na option para makascore dito ang kupunan ng Lakers ay napamaximize niyang pick and roll gameplay na yan. At ito pa mga ropa, this time naman sa possession na to papakita ko sa inyo. Austin Reeves na naghahawak ng bola dito mga ropa. Ngayon nagpenetrate dyan si Austin Reeves sa depensa ng kupunan ng Minnesota Timberwolves. Kitang-kita natin dito mga ropa na attract ni Austin Reeves yung depensa dito ng kupunan ng Minnesota Timberwolves. Ngayon mga ropa, naispatan ni Austin Reeves dito si Rui Hachimura sa may right side corner 3-pointer na naghihintay lang ng pasa mga ropa. At good read naman ang ginawa dyan ni Austin Reeves para i-kick out niya yung bola papunta kay Rui Hachimura. At naipasok ni Rui Hachimura ang 3-pointer dito mga ropa, open yan dahil sa ginawang penetration ni Austin Reeves. Ngayon mga ropa, anong pinupunto ko dito sa play na to? Ang pinupunto ko dito mga ropa, si Rui Hachimura ay umiscore dito sa game na to ng tumataginting na 23 points. Take note mga ropa, 23 points yan kasama sa 49 points si Luka Doncic. Dito sa game na to mga ropa, makikita natin yung magandang pwestuhan ni Rui Hachimura. Alam niya mga ropa na kaya niyang pumukol at makashoot sa may 3-point area. Ginawa niya nga dito mga ropa. Ngayon mga ropa, alam ni Rui Hachimura kung ano ang role na gagampanan niya ngayong Lakers season. Base dito sa game na to mga ropa, talagang naging efficient si Rui Hachimura dito sa may field, dito sa may 3-point area, at the same time mga ropa sa mga mid-range jumpers na kanyang pinakawalan. Alam na ni Rui Hachimura ang role niya sa Lakers mga ropa, isa siyang spot-up shooter, kaya niyang mag-make ng 3-pointer galing sa pasa ni Austin Reeves or ni Luka Doncic mga ropa, or kahit ni Gabe Vincent mga ropa, or kahit sino mang player ng kupunan ng Lakers. Ito yung chemistry na sinasabi ko mga ropa. Bukod sa pick and roll play ni Luka Doncic ay yung mga ganitong play mga ropa na once na papasahan siya sa may 3-point area, nakakapag-make siya ng 3-pointer mga ropa. Yan yung chemistry na tinatawag sa isang team. At ito din mga ropa, pagkagamit ni Luka Doncic dito ng ball screen, kinik out niya yung bola papunta kay Gabe Vincent na naghihintay din sa may left side corner 3-pointer. May pagka-shooter naman talaga si Gabe Vincent mga ropa, at dito nga naipasok niya itong 3-pointer. Yan talaga nagiging role ni Gabe Vincent sa pagkakataon na to mga ropa, maging spot-up shooter din kasi talagang ball dominant si Luka Doncic at the same time si Austin Reeves. Ang sana mangyari na lang kay Gabe Vincent mga ropa ay maging efficient siya dito sa may 3-point area mga ropa once na mapasahan siya, or ano kaya mga ropa ang gawin niya once na wala si Austin Reeves or Luka Doncic sa may court, doon na ang pagkakataon niya mga ropa para mag-facilitate at maghawak ng bola. At ito nga mga ropa, pick and roll gameplay ang ginawa dito ni Luka Doncic at DeAndre Ayton mga ropa. Ayun nga lang, hindi naging successful tong atake dito ni DeAndre Ayton, pero still mga ropa, tong play na to, chemistry ang pinapakita nito para sa kupunan ng Lakers. At ito mga ropa, dito sa possession na to, tignan natin, nag-set ng stagger screen dito ang kupunan ng Lakers. Stagger screen play yan mga ropa. Ang stagger screen mga ropa ay magbibigay ng dalawang screen ang mga players mga ropa hanggang maging libre yung ball handler, na nangyari nga dito mga ropa na si Luka Doncic siya naging ball handler. Nag-set ng stagger screen dyan si Jake LaRavia at the same time si Jared Vanderbilt mga ropa. Chemistry din to na matatawag kasi alam ni Jake LaRavia at Jared Vanderbilt ang pangangailangan ni Luka Doncic, which is ang pangangailangan ng Lakers mga ropa. Ngayon nung nag-set sila ng stagger screen dyan, kitang-kita natin dito ang naging resulta. Nagkaroon ng 3
3-pointer si Luka Doncic dahil sa stagger screen na sinet ng dalawang players na yan mga ropa. Ngayon masasabi nating chemistry pa rin yan. Alam na ng kupunan ng Lakers kahit na to si Jake LaRavia ang role niya dito sa team na to mga ropa. At ito pa nga mga ropa, again nagset na naman ng screen dyan si Jared Vanderbilt dito sa may ibabaw, and again mga ropa ang resulta ulit nito, another 3-pointer na naman ang nagawa dito ni Luka Doncic. Kumbaga ang nangyayari dito, para tumakbo ang makina ng isang motor o ang makina ng isang kotse, kailangan ng supporting cast mga ropa para mapatakbo ni Luka Doncic ang team. At ang mga supporting cast nga dito mga ropa ay sila Jared Vanderbilt, Jake LaRavia, sila DeAndre Ayton. At ito nga mga ropa yung tinatawag nating chemistry, teamwork mga ropa. Hindi mangyayaring mananalo ang kupunan ng Lakers kung hindi nila ginawa itong mga plays na to, itong chemistry at teamwork nila. Pero mga ropa, dito naman sa possession na to ng kupunan ng Lakers, this time mga ropa, wala dito si Luka Doncic. Ito nga yung sinasabi ko mga ropa, na kung saan pwedeng magmando ng bola. Itong si Gabe Vincent mga ropa, at sa pagkakataon na to, good pass naman nagnawa niya papunta kay DeAndre Ayton. Maganda ang si DeAndre Ayton doon sa may ilalim, maganda ang kanyang positioning. Kaya nakapagpunta ng easy 2 points dito si DeAndre Ayton. Galing yan sa magandang chemistry ni Gabe Vincent at papunta kay DeAndre Ayton mga ropa. Kaya nagkaroon ng easy 2 points dyan ang kupunan ng Los Angeles Lakers. At ito mga ropa, possession dito ng kupunan ng Lakers. Sa pagkakataon naman na to, si Austin Reeves naman nagmando ng bola. At ang ginawa nilang play dito mga ropa, pick and roll gameplay with DeAndre Ayton. Ang nangyari naman dito mga ropa, hindi naman naipasok ni DeAndre Ayton tong pick and roll gameplay na to. Para sa akin mga ropa, good chemistry na rin yan na kahit papaano nagkakaroon ng clear shots itong si DeAndre Ayton. Yun nga lang mga ropa, yung finishing ang kailangan i-improve ni DeAndre Ayton mga ropa, kasi usually pagka dito sa may pick and roll gameplay, puro mid-range shots ang pinapakawalan ni DeAndre Ayton. At ito mga ropa, sa pagkakataon na to, again nagbalasan ng bola dito ang kupunan ng Lakers at nabigyan ng bola dito si Rui Hachimura mga ropa. Dito ulit yan sa may right side corner 3-pointer. At tignan natin ang ginawa dito ni Rui Hachimura mga ropa. Ginalawan niya ang primary defense dito, ang man-to-man defense ng kupunan ng Minnesota Timberwolves. At ang naging resulta naman nito mga ropa, naging successful yan. Nakakuha ng mid-range jumper dyan si Rui Hachimura. Basket is good. Ito na nga yung sinasabi ko mga ropa. Dapat laging ready to shoot itong si Rui Hachimura pag nabigyan siya ng bola. Katulad nga sa pagkakataon na to mga ropa, shooter sa may 3-pointer. Tapos may shooting pa yan dito sa may mid-range mga ropa. Kayang maging effective na shooter nitong si Rui Hachimura mga ropa. Kayang tipagin pa ang depensa dito sa may 1-on-1. Sana sa mga susunod na games ang kupunan ng Lakers mga ropa, yan ang maging role ni Rui Hachimura dito sa team na to mga ropa in terms of offense. Pag nabigyan siya ng bola, kayang tirahan sa may 3-point area, at the same time pwede niyang atakihin dito sa may baseline pagkagaling siya sa may corner. Another good chemistry on display ulit dito para sa kupunan ng Lakers mga ropa dito sa may transition offense, na ibigay yung bola kay Gabe Vincent. At agad-agaran lang mga ropa, wala ng dribble na ginawa dito si Gabe Vincent. Binigay niya yung bola papunta kay Rui Hachimura. Alam niya kasi mga ropa na kayang-kaya ni Rui Hachimura i-finish ang tira mga ropa pag nabigyan ng pasa. Kaya kahit na medyo madribble itong si Gabe Vincent mga ropa, agaran niya binigay yung bola kay Rui Hachimura. At good decision play yan mga ropa, good chemistry. At again mga ropa, another easy 2 points na naman na nagawa dito ng kupunan ng Los Angeles Lakers. Basket is good yan dahil yan sa mga good chemistry na kanilang pinapakita. Sinabi ko nga mga ropa, nagkakaamo yan na itong mga player ng Lakers mga ropa, lalo na din yung mga bago. At sa pagkakataon na to, nahanap naman ni Gabe Vincent itong si Austin Reeves. Medyo alanganin na yung shot block dyan mga ropa, kaya binigay ni Gabe Vincent yung bola kay Austin Reeves na kahit malayo dito sa may 3-point area mga ropa, ay kayang-kaya namang ipukol ang 3-pointer. Good decision ulit by Gabe Vincent mga ropa, at sa pagkakataon na to, pumasok nga ang 3-pointer dito ni Austin Reeves. Basket is good. Sa pagkakataon na to mga ropa, again nabigyan naman ng bola dito si Rui Hachimura, and again mga ropa, good decision ulit. Ito nga yung sinasabi ko, kapag ganito ang gagawin ni Rui Hachimura mga ropa, ay talaga makakatulong siya sa opensa kay Luka Doncic at Austin Reeves mga ropa. Kumbaga third option si Rui Hachimura sa may opensa, kasi kaya talaga mag-create ng shots mga ropa. Katulad nito mga ropa, another 2 points na naman ang nagawa dito ni Rui Hachimura. At ito mga ropa, naibalik na nga si Luka Doncic sa pagkakataon na to. Ang nangyari naman dito mga ropa, nag-pick and roll gameplay si DeAndre Ayton. Ito na nga yung sinasabi ko, parang malamya si DeAndre Ayton pag nabigyan ng bola mga ropa. Ito katulad nito, pwede niya namang hawakan pero hindi niya nasalo dito na maayos yung bola. At ang tendency outcome nito, nag-turnover dito ang kupunan ng Lakers. Dito naman sa balasan ng bola na to ng kupunan ng Lakers mga ropa, again, kilala nila kung sino ang papasaan dahil na nga sa good chemistry. Nagkakaamuyan na mga ropa, swing ng bola kay Marcus Smart dito sa may left side corner 3-pointer. Shooter si Marcus Smart mga ropa dyan sa may 3-point area. Kahit nung nasa Boston yan mga ropa, tumitira yan sa may 3-point area. At dito nga mga ropa, naipasok niya ang 3-pointer na to na open. Easy 3 points na nagawa dito ng kupunan ng Lakers. At dito naman mga ropa, nabigyan ng bola dito si Jake LaRavia mga ropa, pero ang ginawa dito ni Jake LaRavia ay inatake dito ang depensa ng kupunan ng Minnesota Timberwolves. Sa pagkakataon na to mga ropa, bad decision ang ginawa dito ni Jake LaRavia. Naharangan na siya dyan sa may depensa mga ropa, pero pinilit pa rin niya ang scenario dito. Tendency outcome niya, nagmintis yan. Buti na lang nandoon si DeAndre Ayton sa may ilalim para maklean ang pagmintis na yan ng Jake LaRavia mga ropa. At sa pagkakataon na to mga ropa, ito nag-pick and roll gameplay ulit dito ang kupunan
kupunan ng Lakers. Luka Doncic at DeAndre Ayton mga ropa. Again mga ropa, chemistry ulit. Chemistry by Luka Doncic at DeAndre Ayton mga ropa. Pick and roll gameplay, nabigyan na bola dito si DeAndre Ayton. At dahil may enough space, enough separation dyan si DeAndre Ayton, pinukol niya ang mid-range jumper mga ropa at pumasok ulit ang mid-range jumper dito ni DeAndre Ayton. Basket is good. Pero agad mga ropa, nandito nga ulit yung sinasabi ko na sa may pick and roll gameplay, laging mid-range jumper ang pinapakawalan dito ni DeAndre Ayton. Ang disadvantage kasi niyan mga ropa, if ever na magbintis yan si DeAndre Ayton, hindi na siya makakakuha ng rebound. Hirap na siyang makakuha ng rebound doon sa may ilalim. Mahirap ang second chance points pagka mid-range jumper ang pinapakawalan dito ni DeAndre Ayton. Pero kung inatake niya papunta doon sa may ring mga ropa, may chance possible na pa-foul pa siya on the way papunta doon sa may ring. At the same time mga ropa, makakuha siya ng easy 2 points kasi nga mas malapit ang tira kung dinediretso niya. At the same time mga ropa, if ever na magbintis siya, may second chance points pa mga ropa, pwede niya pang makuha yung offensive rebound. Ang daming advantages mga ropa pagka dinediretso sana yung pick and roll gameplay. Pero good decision pa din naman to mga ropa kung may shooting naman. Nakakapasok naman si DeAndre Ayton dito sa may mid-range mga ropa, pero para sa akin nga lang, mas maganda yung option na atakin niya yung depensa ng kalaban para may foul, para may second chance points, at para mas madaling makakuha ng easy 2 points. At ito mga ropa, naamoy ni Luka Doncic na open si Gabe Vincent dito sa may left side court 3-pointer. Na-feed naman niya ni Luka Doncic mga ropa, yun nga lang, mintes ang tirada dito ni Gabe Vincent. Pero buti na lamang mga ropa si DeAndre Ayton ay nandoon ulit sa may ilalim para sa may clean up. Magandang pwesto to mga ropa, kaya nagkaroon ng easy 2 points dyan si DeAndre Ayton. Yan ay yung sinasabi ko mga ropa, mas madaling pumuntos doon sa may ilalim. Ilalagay na lang yan mga ropa. Ang laki-laki ni DeAndre Ayton mga ropa, kaya easy na sana sa kanya yung mga ganyang senaryo. At ang nangyari naman dito mga ropa, good cut ang ginawa ni DeAndre Ayton papunta dito sa may gitna. Nagkakaamo yan, good chemistry na nga. Kaya nabigyan ng bola dyan si DeAndre Ayton sa may pick and roll gameplay na yan. At ito nga yung sinasabi ko mga ropa, atakihin niya doon sa may ilalim, wag siyang mag mid-range jumper. Ang ginawa niya dito mga ropa, slam dunk posterized move sana to mga ropa. Yun nga lang hindi to pumasok para kay DeAndre Ayton. Pero still mga ropa, possible nga sana, may foul sana na tatawagin dyan. Physical contact mga ropa, yun nga lang walang tinawag na foul dyan. At na-clean up naman ni Rui Hachimura yung bola dyan. Again mga ropa, props kay Rui Hachimura. At ito mga ropa, chemistry ulit sa pagitan ng point guard na si Luka Doncic sa center na si DeAndre Ayton mga ropa. Good pass, good find ang ginawa ni Luka Doncic. Good place naman ang mayroon dito si DeAndre Ayton para magkaroon ulit ng easy 2 points sa kupunan ng Lakers. At ito mga ropa, bonus na dito, alley-oop play ulit ang ginawa dito ng kupunan ng Lakers. Ang ganda niyan mga ropa dahil sa pagkakataon na to, tinatambakan na nga nila ang kupunan ng Minnesota Timberwolves. Well, mga ropa, yung mga clips at paliwanag explanation na pinakita natin, isa yan sa gagamitin ng Lakers throughout this season mga ropa. Talagang nagkakaamu yan at nagkakapaan na sila ng game. Asahan natin ang good chemistry na kanila pang lalaroin sa mga next games nila. Ngayon mga ropa, anong masasabi nyo dito sa good chemistry na mayroon na ang kupunan ng Lakers ngayon? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng opinion. Magkwentuhan tayo.